Today's video is ipapakita ko sa inyo kung magkano nga ba yung magagastos natin sa buong set ng Aerox version 2 kung magpo-full set tayo ng GR5 bolts. So ipapakita ko sa inyo lahat ng prices and lahat kung saan natin mailalagay yung mga bolt na yon. And then syempre magbe-base pa rin tayo sa shop natin. So dito tayo magbe-base sa prices natin. So medyo mababa yung prices natin dito para mabilis din natin siya maparolling. Okay, so meron siyang konting different guys sa stock talaga na Aerox kasi wala na tayong airbox, naka-ram air na kasi tayo, and then wala na rin yung cover natin sa crankcase. So bali dito tayo magbe-base sa mga nakalagay natin dito kay Falcon and mga natanggal natin. So ipapakita ko sa inyo lahat ng bolt na nagamit natin dito, ilang pieces, and kung magkano yung total na mauubos natin kapag nag-set tayo ng GR5 bolts. And then ang next guys na re-reviewin natin is kung magkano yung mauubos natin naman sa NMAX version 2 na straight bike concept, and then sa stock lang na NMAX natin, titingnan natin kung magkano yung mauubos natin na bolts. So, nagawagay ka. Bilango ka. Okay guys, so kakalinis ko lang ng mga bolts natin kanina dito sa shop. Meron na tayong iba't ibang kulay niyan. Okay, so kayo na bahalang pumili kung anong color yung kukunin nyo. So PM lang kayo guys direct sa akin kung mag-order kayo or pupunta kayo sa shop. Okay, so marami tayong stock ng GR5 bolts pero hindi ko siya dinidisplay lahat kasi hindi siya kasya dito. Meron din tayo kasing CNC bolts dyan. Dito tayo mag-start kung ilang pieces yung body bolts natin sa Aerox. So isama na natin yung sa loob kasi yung sa loob ni Falcon is meron na tayong bolts nyan. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 na yung sa loob. So nawala lang guys yung isa dito kaya hindi natin lagay. So 5 sa loob, and then bilangin natin sa labas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 plus 5 is 17 pieces lahat ng body bolts natin. So ayun yung price natin guys kasi binibigay ko ng 85 pesos each yung body bolts dito sa shop. Next is dito naman tayo sa crankcase natin. So actually sa crankcase natin guys is 10 pieces yan. Pero nalaglag yung isa. Nalaglag ni Boktay. Kaya 9 pieces yung nakalagay dito. Pero in over or total neto is nasa 10 pieces siya. So binibigay ko siya guys ng 190 each. So ibig sabihin nasa 1,900 yung set natin sa crankcase. Pero hindi natin nalagyan yung dito banda. Kasi itong mga space na to is butas to para sa cover natin sa crankcase. So since hindi na tayo maglalagay ng cover, 10 pieces lang yung magagamit natin. Next natin is dito naman tayo sa visor bolts. Okay, so 5x25 tong visor bolts. Okay, so 4 pieces siya. Binibigay ko siya guys ng 140 each. So total netong lahat is ayan 4 pieces sa visor bolts natin. Front fender bolt natin, so 1, 2, 3, 4. So magkabilaan nasa 4 siya. 4 pieces yung set natin sa front fender. So ayan yung kanyang total price. And then dito naman tayo banda sa front neto. So marami tayong nailalagay na bolts dito. Okay, so una guys is etong apat na to. So same size lang tong apat na to guys, 10x25. 10 mm yung trade, then yung haba niya is nasa 25 mm. So same size tong apat. So actually nagagamit lang siya sa mga 4-pot user na caliper. So kapag 2-pot lang is kadalasan is 2 bolt lang yung dito. And then next is yung disc bolt natin. So ito yung disc natin guys. And then 1, 2, 3. So 3 yan siya, 3 pieces set. So ayun yung kanyang price. And then sunod naman is yung sensor bolt natin. Okay, maliit siya guys. 1, 2, 3. So 3 pieces din. Ito yung sensor disc plate natin. Okay, and then next is dito naman sa wire ng sensor natin. So meron siyang 2 bolt. Ayan siya. Ayan yung bolt niya na 2. Okay, so akala nyo guys same siya dito sa disc bolt, pero magkaiba sila ng trade. Trade nito is 6 mm, and then dito naman is 8 mm. Axle nut naman natin guys is nasa nasa 12 mm siya. So yung iba naman yung sa CNC na axle yung gamit nila. So itong axle nut niya is 10 mm. So depende guys sa gamit nyo yan na axle kung ano yung kasya.
So 12mm or 10mm. Dalawa yun siya guys, magkabilaan. Rear shock bolt naman tayo guys. Ang gamit natin dito para umabot siya dyan is nasa 8x30mm yung gamit natin na bolt. So taas baba yan guys, nilagyan na natin. So 4 pieces lahat, pati yung sa kabila. Okay, so ayan yung kanyang price. And then gearbox naman natin guys is eto siya, 1, 2, 3, 4. So 4 pieces yan, sa baba pala yung isa. So iba sila ng size guys dito sa tatlo na to. Is ang haba niya is 8x45 yung haba ng trade niya, and then yung size. And then dito naman guys sa isa is 8x30 or 35. So ayan yung price nitong apat na to na set sa gearbox natin. Dito naman guys sa radiator natin is actually apat lang yung common na ginagamit dito na bolt. Okay, so 6x35 yung gamit dito, 1, 2, 3, 4. Pero lalagyan natin siya guys netong sa tabi niya, 1, 2, 3, 4, 5 para mas maganda siyang tingnan, para overall is makulay na siya or napalitan na natin siya lahat ng GR5. So ayun yung kanyang prices. Engine support naman guys is dalawa yung sizes niya. So meron siyang 10mm and 8mm na nut. So maganda guys tingnan yung close nut, pero wala tayong close nut nitong sa taas. Kaya nilagay ko na lang is open nut. So 10mm and 12mm. And then dito naman tayo guys sa oil cap. So yung takip natin dito. And then gearbox cap naman is nasa 500 pesos. And then yung rear nut naman natin guys is binibenta ko rin to at 50 pesos. So hindi pala natin to guys nasama, no. So price netong tatlo na to is ayan siya. So para ma-add na rin natin. Next natin is yung bolt natin dito sa pipe and sa swing arm natin. So actually lahat nito is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 pieces siya. Pero magkaiba sila guys ng haba. Dito sa para sa pipe natin is mahaba talaga siya. So nasa 10x60mm yung gamit natin dito na bolt. So tinanggal ko lang guys yung GR5 dito kasi nalaglag yung isa. So baka malaglag din to nung pagwaswas. So tatlong 10x60 and dalawang 10x40mm. So dito naman guys sa plate number natin is meron tayong 2 pieces na gamit dito. So ayan yung price. Sa bar end naman guys, so nasalpak ko dito is CNC. Pero meron tayong GR5 sa shop. So binibenta ko siya guys ng nasa 850 set na magkabilaan. And last guys but not the least, so ito yung brake arm natin. So GR5 din siya na burnt. So ayun yung bentahan ko guys dito sa shop. Okay, so kailangan kapag bibili tayo nito iset na siya para mas maganda natin siyang tingnan and mas bagay siyang ilagay sa motor natin para mas malinis tingnan. So almost nasabi ko na sa inyo guys lahat ng magagastos natin sa sa Aerox version 2 kapag nag full GR5 bolts tayo. So abot siya ng nasa 20,000 plus. Ayan yung kailangan yung i-prepare kung gusto niyo ng magandang bolt sa motor nyo, and kung gusto nyo rin na maka plus points tayo sa motor show. And guys, meron pa tayong hindi nabanggit dito sa kay White Falcon na nalagay. Halimbawa natin is yung mga nut dito and nut sa ilalim. So lahat yan hindi pa natin nabanggit yung iba, and pati rin dito sa pati rin dito banda. Pero at least nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga kailangan nating unahin na kitang-kita sa motor natin. And kung magkano yung mauubos natin. So possible guys kapag pati sa ilalim is lalagyan nyo. So aabot siya siguro ng nasa 22 or 23,000 plus. So basta guys kung gusto nyo mag full GR5 titanium bolt sa motor nyo, is PM lang kayo sa akin. Gagawaan ko kayo ng full set NMAX Aerox or kung anong motor man yan. Gagawa natin yan ng listahan. And then syempre, any color meron tayo sa shop. Ito guys yung mga sizes natin dito sa shop. So marami pang hindi nalapag dyan. Okay? So that's all for this video guys. Thanks for watching. And sana nakatulong ako sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa mga nagbabalak mag GR5 bolts sa motor nyo dyan. So that's all guys. Thank you.